Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Yuhu! Yuhu! Welcome mga kaibigan! Apakalamig! Welcome sa ating programa, ang Radyo Mindanao. Dito lamang sa RPN DXXX Zamboanga, 1008 mga kaibigan sa inyong AM band, Radyo Ronda. Ito po niyo ang lingkod, Dalasinto, nagsasabi isang napakaglamig na hapon sa ating lahat. Kanina umulan na. Grabe mga kaibigan, yung bagyong Lawin. Niraragasa na mga kaibigan ng matinding bagyo. Itong Northern Philippines, naku po. Alam nyo ba mga kaibigan, nasa signal number 5. Grabe, ang kategorya, signal number 5. Sa Cagayan ngayon at bahagi ng Isabela dahil sa bagyong Lawin. Ako mula nung maliit ako, ang pinakamalakas kong bagyong na natatandaan is signal number 3. Kaya pag signal number 1, number 2, nako, tuwan-tuwa na kami, wala nang pasok. Pag signal number 3, nako, bumabaha na. Pero ngayon mga kaibigan, signal number 5. Kaya tayong nasa Mindanao ay apektado na rin nitong nasabing bagyo. Although ang sentro nito ay nasa Northern Philippines, yung mga latak-latak na bahagi nito ay umaabot sa Mindanao. At binansagang itong super typhoon. Parang bagyong Yolanda to mga kaibigan, yung typhoon Haiyan. Tinawagan natin kanina si Brother Johnny Cuarteros ng Jesus Miracle Crusade dyan sa Tuguegarao City sa Cagayan Province. At tinanong natin ano na kondisyon doon. Alam nyo ba mga kaibigan, sa sobrang lakas ng hangin, pati yung boses nitong si Brother Danny Cuarteros ay tinatangay. Sabi niya, malakaw yung bagyo. Ganun kalakas. Imagine, pati yung boses natatangay. Pero nakahanda naman mga kaibigan yung local government units dyan sa Northern Philippines. Dahil dito sa peligrong dala ng bagyong Lawin. At ang pagkakaalam natin dito ay yung nagkaroon na ng forced evacuation. Forced evacuation dyan mismo sa Northern Philippines, sa Cagayan. Lalong-lalo na yung mga nasa coastal areas dahil delikado na mga kaibigan.
At yung forced evacuation ay ipinatutupad na sa kasalukuyan sa Lawag City. Ito'y sa kautusan na rin mga kaibigan ng local government doon. At sinabi naman ni Dr. Melvin Manuel, yung pinuno ng Disaster Risk and Management Council ng Lawag, na kailangan nilang puwersahang ilikas ang mga residente, lalo-lalo na sa mga nabanggit na lugar, dyan sa may coastal areas at sa mga paanan ng bundok. Ito'y dahil sa posibleng storm surge ng Bagyong Lawin na tumama na sa Ilocos Norte. At ang mga barangay na pinangangambahang maapektuhan nito ay ang etong Gabu, Lapas, Kalayab at Kawakan. At gagamitin umanong evacuation centers o temporary shelters ang mga gusali ng ilang pampublikong paaralan sa Lawag City. Ako, hindi lamang Lawag ang maghanda rito. Pero mabuti ang Pag-asa at ang NDRRMC ay bago sa bagyong Karen pa lang, yung kalalabas na bagyo hanggang ngayon ay tuloy-tuloy ang kanilang paalala sa mga mayors, sa mga governors at sa mga barangay officials na paghandaan ang pagdating ng Bagyong Lawin. At kinumpirma na mga kaibigan, itinaas na ngayon ng Pag-asa ang signal number 5. Grabe. At sa ngayong oras ay talagang binabayo ng malakas na hangin at ulan itong iba't ibang lugar dyan sa Cagayan at Isabela area. At nasa signal number 3 naman ang ipapang bahagi ng naturang lalawigan. At kabilang narito ang Apayao, Ilocos Sur, Mountain Province, Ifugao, Quirino at Northern Aurora. At signal number 2 naman ang nakataas ngayon mga kaibigan sa Kalayaan Group of Islands, sa La Union, Benguet, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Nueva Ecija at sa lalawigan ng Aurora at Tarlac. Abang signal number 1 naman ang ngayon ay nasa Batanes Group of Islands. At kasama rito ang Zambales, Pampanga, Bulacan, Bataan, Northern Quezon, Polillo Islands, Rizal Province, Cavite, Laguna, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes at ang Metropolitan Manila. At sa kasalukuyan, ayon sa Pag-asa ay huling natukoy ang sentro o mata ng Bagyong Lawin sa 330 km east ng Kasiguran sa Aurora. Grabe. Kaya kung may mga kamag-anak kayo dyan sa Luzon, i-text nyo na sabihan nyo, paalahanan nyo na mag-ingat. Dahil matinding pinsala ang iiwan nito mga kaibigan. Sa Hong Kong lamang di ba? Meron tayong mga OFWs dyan kahapon na kausap natin, tinanong natin kung kumusta na sila. Dahil pagkalabas ng bagyong Karen sa ating bansa, sa Hong Kong naman to dumiretso, talagang napakalakas mga kaibigan ng bagyo dyan sa Hong Kong. At ipinag-utos na rin mga kaibigan ng Cordillera Regional Disaster Risk Reduction Management Council ang pagkansela sa lahat ng activities ng mga local DRRM Council o itong Disaster Risk Reduction Management Council sa buong rehiyon bilang paghahanda dito sa pananalasa ng Bagyong Lawin. Pag nagkakaroon ng bagyo mga kaibigan, talagang matindi
sa Baguio dahil apektado dyan yung kalsada, particularly yung Cannon Road. Dahil dyan laging nagkakaroon ng landslide. Pag matsyempohan ka, nasa bus ka, biglang may mahulog ng malaking tipak ng bato, tumama sa bus, naku po, bangin ng bagsak. Ayon naman sa Office of Civil Defense sa Cordillera, ay nasabihan na umano ang lahat ng mga nakatira sa mga delikadong lugar na magsagawa ng preemptive evacuation upang maiwasan ang anuman sakuna. Bagamat hindi pa masyadong apektado ang Baguio City at Benguet, ay talagang naninigurado ang mga local governments unit doon, mga kaibigan, upang mapaghandaan itong pagbabayo o pagbayo ng Bagyong Lawin. Ang dami na ring stranded mga pasahero. Daan-daan na yata yung stranded ngayon sa iba't ibang pier. Ito ay ayon sa ipinadalang abiso ng Philippine Coast Guard sa Radyo Mindanao. Tinasabing pinakamarami ang hindi makakabiyahe sa Bicol Region na ngayon ay umaabot na yata sa mahigit 500. At ganun din sa Northeastern Luzon. At maliban sa mga ito ay may 40 rolling cargos din ang pinigil ng mga Coast Guard sa pier. Kabilang narito ang 9 na barko at 13 motorized boats. Kaya dapat mag-ingat. Dito sa Mindanao ay ganun din. Pag kailangan yung mga residente sa Mindanao, tignan nyo kung ano ang nararapat gawin. Kung sa tingin nyo ay malakas na ang ulan, maghanda na kagad. Dahil mahirap yung, hindi tayo handa sa malakas na ulan. Kanina biglang buhos yung ulan sa Zamboanga. At gayon rin sa ibang bahagi ng Zamboanga Peninsula. At tiniyak naman ng Department of Social Welfare and Development ang kanilang kahandaan sa pagresponde sa mga maapektuhan ng pananalasa ng Bagyong Lawin. At batay sa ulat ng ahensya ay nasa mahigit ng kalahating 500,000 ang family food packs na kanilang inihanda upang ipamahagi ito sa mga apektadong mamamayan. Sa ngayon, mga kaibigan, ay meron ding mahigit na 700 million pesos na naka-standby bilang Relief Assistance Fund para sa mga apektadong pamilya. At hinimok naman ni DSWD Secretary Juni Tagiwalo ang publiko na manatiling handa at mapagmatyag. Lalo na at ayaw na nating muling maulit ang nangyari, mga kaibigan, noong Bagyong Yolanda. At ayon pa sa DSWD Secretary ay hindi dapat maliitin ang Bagyong Lawin dahil talagang napakalakas nito. Nadala na yung mga Pilipino, di ba? Dahil yung nangyari sa Bagyong Yolanda, matindi, mga kaibigan, yung storm surge, dyan ang daming namatay. Sa Leyte at Samar. Andun tayo, nag-cover tayo dun, kaya alam natin ang nangyari. So sana ay maging handa, maging handa ang lahat. Yung Pag-asa ay nagsagawa ng briefing tungkol sa Lawin, sa Bagyong Lawin. Kaya kung kayo'y mayroong transistor radio at bagamat nasa Mindanao, ay kailangan na alam natin ang nangyayari.
Dahil ang category nitong bagyong Lawin signal number 5. Nako. Grabe yan. Itong bagyong Lawin, mga kaibigan, ang international name nito ay Haima. Typhoon Haima. At ngayon ay nasa category rin ng isang super typhoon. At ito ay nakita rin, mga kaibigan, ng United States Naval Observatory's Joint Typhoon Warning Center kagabi pa lamang. Kaya talagang nagbigay na ng abiso ito at ang magiging pag-asa. At ang bagal ng kilos itong bagyo, mga kaibigan. Imagine, gumagalaw lamang to ng 25 kilometers per hour. So imagine, may isip ninyo, may imagine niyo kung gaano kalaking pinsala ang iiwan nito kung sakaling madaan sa inyong lugar. Dahil mabagal, 25 kilometers per hour lamang ang galaw nito. Pero ang kanyang sustained winds ay umaabot sa 195 kilometers per hour. At yung lakas nito ay 240 kilometers per hour. Wow. Para ka ng nito. Para kang nasa wind tunnel nito. At nagbabala rin ang pag-asa, mga kaibigan, na posible magkaroon ng storm surges na aabot ng mga 5 metro o higit pa sa mga coastal areas ng Cagayan, sa Ilocos Norte at Isabela. At binansagan naman ng Japan Meteorological Agency ang bagyong Lawin na violent typhoon. Ito yung pinakamataas na intensity classification, mga kaibigan, ng isang bagyo. At ganun din ang ginawa ng mga ibang bansa. Nakamonitor sila sa bagyo. Tuloy-tuloy ang investigasyon, mga kaibigan, ng pulisya sa pagkakapatay. Merong napatay na isang opisyal ng itong hepe ng pulisya na inuulat natin kahapon. Ongoing yung investigation, subalit ayaw munang magbigay ng pahayag ang Philippine National Police sa Autonomous Region in Muslim Mindanao. At ukol dito sa pagkakapatay kay Senior Inspector Darangina Ditokalan, ang hepe ng pulisya sa bayan ng Puna, Bayabaw, sa Lanao del Sur, isa sa mga lalawigan ng magulong Autonomous Region in Muslim Mindanao. Si Ditokalan, mga kaibigan, ay nagmamaneho ng kanyang pickup truck sa kahabaan ng Bolivar dyan sa Marawi City. Nang bigla siyang dikitan ng isang motorsiklo na lula ng 2 armadong lalaki at siya'y pinaputukan. Nako po. Dyan lamang yan sa Barangay Lumbak, Madaya. Halos 100 metro lamang di umano sa kanyang bahay. Dead on the spot ang 45 anyos na si Senior Inspector Darangilan Ditukalan. Hindi pa mabatid, mga kaibigan, ang motibo sa pagpatay. Subalit ipinag-utos na rin kahapon o nung Lunes pa. Nung Lunes ng gabi nang mapatay itong hepe ng pulisya. Pinag-utos ni Senior Superintendent Agustin Tello, ang Provincial Police Chief, na imbestigahan agad ang kaso. At naglagay pa nga ng mga checkpoints at roadblocks sa Marawi, pero talagang wala na. Hindi na nahuli o hindi na nakita kung saan tumakas itong mga gunmen
riding tandem sa isang motorsiklo. Walang umako sa pamamaslang mga kaibigan. Pero alam niyo naman, maraming mga jihadist group ang nag-ooperate yan sa Lanao del Sur at kabilang dito ang Maute Group na siya ring ibinibintang sa kanila ang mga pagpatay sa mga polis at sundalo sa naturang lalawigan. Ay nako, puro patayan. Grabe. Kahapon ay nung Lunes din mga kaibigan, isang miyembro ng Abu Sayyaf, di ba? Yung inulat natin kahapon ng napaslang. Kinilala naman ng Western Mindanao Command ang Abu Sayyaf na si Ustab Anji. Nahuli to nung Lunes dyan sa barangay Magsagaw sa bayan ng Panglima, Sugala sa Tawi-Tawi Province. Nahuli to ng Philippine Marines at habang papunta upang i-deliver sa pulisya, nang agaw di umano ng armas ng isang kanyang escort itong si Ustab Anji at nagpambuno sila hanggang sa mabaril ng sundalo itong Abu Sayyaf. Sinabit pa ng Western Mindanao Command na sabit itong si Ustab Anji sa mga pagdukot nitong taon lamang ng mga Indonesian at Malaysian sailors o yung mga crew members ng tugboat dyan sa Sabah, Malaysia. At may kinalaman din umano itong napatay na Abu Sayyaf sa kidnapping naman ng 21 mga Malaysiano at European holiday makers sa Sabah sa Sipadan noong taong 2000. At merong itong pabuya sa kanyang ulo na 350,000 pesos. Nabawi rin kay Ustab Anji ang kanyang 45 kalibreng pistola at isang granada. Hindi naman natin na malaman kung ano ang nangyari dito. Dahil ito lamang ang binigay ng militar. Nung nakaraang buwan lamang mga kaibigan, napatay din sa isang military raid ang 2 kilabot na miyembro ng Abu Sayyaf na si magkapatid na si Nixon at Brown Muqtadil. Nasabit din sa mga kidnappings diyan sa Sabah. At sila ang tumitira diyan mga kaibigan sa Sabah. And then iti-turn over nila sa Abu Sayyaf. At nakabase sila sa Tawi-Tawi. Napatay sila diyan sa Tambulian Island sa Sulu. Sakop yan ng bayan ng Pata. At pabalik daw ito sa Tawi-Tawi sana nang sila'y matiktikan dyan sa naturang isla. At sa pahayag ng Western Mindanao Command, sabit ang magkapatid sa pagdukot sa 26 na Indonesian at Malaysian sailors. At sa ibang balita, ito mga good news to sa mga barangay kapitan, lalo-lalo na doon sa mga kurakot at tamad. Pakinggan nyo to mga kurakot at tamad na barangay kapitan. Nilagdaan na ni Tatay Digong Duterte ang panukalang batas na nagsususpinde sa barangay at sangguniang kabataan elections na nakatakda sana ngayong taon. Ito ang kinumpirma mga kaibigan ni Assistant Secretary Marie Banaag ng Presidential Communications Office. Napaka-beautiful itong si si Assistant Secretary Marie Banaag. At ayon sa pahayag ni ASEC, ay mismong si Executive Secretary Salvador Mijaldea ang nagsabi na pinirmahan na nga ni Tatay Digong itong pagsususpindi sa barangay at sangguniang kabataan elections. Sa susunod na taon na lamang ito isasagawa.
ay alam niyo mga kaibigan, dapat ngayong October 23 gaganapin ang simultaneous o ang barangay at SK elections. Pero sa susunod na taon na to, sa October 23 pa rin. At bunsod nito, extended ng 1 taon ang termino ng mga nakaupong barangay at SK officials. Swerte naman ng mga barangay, mga barangay officials. Pero kawawa naman yung mga constituents ng mga tamad na barangay officials, mga kaibigan. Maswerte yung kung masipag yung barangay kapitan ninyo dahil talagang palatrabaho. Pero kung ang barangay kapitan nyo tamad, tapos may mga issue pa ng corruption, nako, sakit sa ulo yan. Diba mga kaibigan? Anyway, sa ating susunod na balita, talakayin natin tong Marcos burial sa libingan ng mga bayani sa ating pagbabalik. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. Triple X Zamboanga. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Alas 12:30 na mga kaibigan sa buong kapuluan at kayo nakikinig pa rin sa programa ng Radyo Mindanao. Dito lamang sa Radio Philippines Network, RPN DXXX Zamboanga City. At tayo napapakinggan sa malaking bahagi ng Mindanao. Mabuti naman mga kaibigan, bago tayo pumunta sa issue nitong paglilibing kay Marcos, pag-usapan muna natin itong local news, itong kinasasangkutan ni Konsehal Rudy Bayot. Sa wakas ay humingi na rin ng paumanhi dahil sa kanyang ginawa sa bandila ng ating bansa. At dahil dyan ay tinanggap na rin nitong si Konsehal Rudy Bayot ang sanction ng Zamboanga City Council as censure. At hindi naman siya nasuspinde, kundi reprimand lamang. At least natapos na sa Ethics Committee na pinangunahan ni Konsehal Jimmy Villaflores. So whether yung may mga ibang grupo o ibang sektor o ibang tao ang hindi tanggap sa itong ginawang censure ng City Council, ay dapat respetuhin ng publiko ang naging desisyon mga kaibigan ng mga mambabatas. Dahil yan ay penalty na naaayon sa batas. So whether you like it or not, tanggapin ninyo at ginawa ng city councilors ang kanilang mandato. At tinanggap na rin ni Konsehal Rudy Bayot itong sanction ng city council. So that's good. At kahapon ay during the session ay lumuhod pa itong si Konsehal Rudy Bayot at humingi ng kapatawaran dahil sa pagmumura niya sa bandila ng ating bansa at ang pagtapak niya rito. Ito'y nagsimula mga kaibigan ng hindi maintindihan di umano ni Konsehal Bayot
ang executive session na gustong gawin ng konseho. At nais niyang magsalita. Kaya nga meron siyang bandila na kasama sana sa kanyang props. At nung sinabi naman ng isang konsehal na siya ay out of order dahil sa kanyang pagsasalita, ay dito na high blood itong si Konsehal Rudy Bayot. At minura ng ilang beses ang bandila at inapakan o saka pinulot. At dahil dyan, naunang sinabi ni Konsehal Bayot na mas mabuti pa ang mag-resign kaysa humingi ng kapatawaran. Pero kinalaunan ay nagbago ito mga kaibigan, at kahapon ay nakita ng publiko ang sinseridad nitong si Konsehal Bayot na lumuhod sa harapan ng kanyang mga kasamahan at humingi ng tawad sa kanyang ginawa. At dito lamang nagpapakita na talagang sincere itong si Konsehal Rudy Bayot, ang number 1 councilor ng Zamboanga City. Bueno mga kaibigan, sa ikalawang pagkakataon ay pinalawig ng Supreme Court ang status quo ante order nito kaugnay sa Marcos Heroes Burial sa libingan ng mga bayani hanggang sa darating na Nobyembre 8. Ito ay base sa ginanap na press conference kahapon ni Attorney Teodoro Te, ang tagapagsalita ng Supreme Court. Ngunit hindi naman nagbigay ng opisyal na dahilan ng mataas na hukuman kaugnay sa ginawang pagpapalabas ng panibagong extension sa naturang status quo ante. Sa kabila nito ay nilinaw naman ng hukuman o ng Supreme Court na ang panibagong extension ay nangangahulugan lamang na magkakaroon na ng pinal na desisyon ang mataas na hukuman sa susunod na buwan. Matatandaan na nauna ng pinalawig ang anti-order noong September 13 hanggang October 18. Pero nabigo ang Supreme Court en banc na makapaglabas ng desisyon. At sa kabila nito, kaliwat kanan naman ang mga rally. Rally na mga nag-o-oppose na malibing itong diktador na si Ferdinand Marcos na nagdeklara ng martial law noong 1972 sa bansa. Ang dumalo sa iba't ibang protesta. At meron ding sariling rally itong mga supporters ng yumaong diktador. Bakit naman kasi ililibing pa sa libingan ng mga bayani itong si Marcos, di ba? Pero nasa batas kasi yan mga kaibigan. Ito ang sinasabi ni Tatay Digong. Dahil ang mga pangulo ng bansa ay maaaring ilibing diyan sa libingan ng mga bayani sa Taguig. Dahil ayan ang nasa batas. Kaya nga yan ang pinatutupad ni Tatay Digong. Pero marami namang mga Pilipino at iba't ibang grupo na biktima nitong martial law. Ang tutol na mailibing itong si Marcos sa libingan ng mga bayani. Dahil sa kanyang pagiging diktador ng panahon ng martial law ay napakadaming mga Pilipino ang pinatay ng militar at ng pulis. Metrocom pa noon, Metropolitan Command. At bukod pa dyan ang pagkakasamsam ng pamahalaang Marcos ng mga negosyo, ng mga tao, ng mga negosyante na pinaniniwala ang laban sa kanya. Siyempre, kabilang na dyan yung ABS-CBN na pag-aari ng mga Lopez. At itong si Ramon Jacinto, si RJ, na umalis ng bansa at nagtago sa Amerika.
Pero alam nyo naman, marami sa Mindanao ang walang pakialam. Sa ngayon, marami na nakakalimot sa dinanas ng mga tao nung panahon ng martial law. Tatandaan ko nga na mga kaibigan, elementary ako hindi pa yata ako nag-aaral. At pag kami nasa bus, sabi sa akin ng nanay ko, tago ka. Yuko ka, tago ka para hindi ka makita ng mga pulis. Dahil yung buhok ko noon napakahaba hanggang balikat. Kasi hippie-hippie rin nung mga panahon na yun. Sa tanda natin to, hippie-hippie. Kaya nga yung buhok ko hanggang balikat siguro. Ilang taon ako noon? Mga 5 taon. Tapos alam nyo kasi nung panahon na yun, bawal ang mahaba ang buhok. Talagang pag nahuli ka ng metro ko, may kinakalbo. Yung tatay ko nga nahuli minsan dahil inabot ng curfew. Hinuli kahit matanda na at pinagbunot ng damo sa Kamkrami. Hindi tuloy nakauwi si Airpods. Tapos tatandaan namin na may mga rasyon ng tubig, rasyon ng bigas. Bawat pamilya 1 kilong bigas lang ang mabibili mo yata sa 2 kilong bigas sa loob ng 1 linggo. At haluan pa ng mais yung bigas. Kaya wag nating kalimutan ang bangis ng martial law. Maganda yung balita ni ngayon ng paborito kong mayor. Si Mayor Erap Estrada. Pinaaresto mga kaibigan ni Manila Mayor Erap Estrada ang 16 na opisyal ng gobyerno at mga pulis. Nako po. Nasangkot sa droga at itinuturing na high value targets. Ito ay matapos ibulgar ni Senior Superintendent Joel Coronel ng ang direktor mga kaibigan ng Manila Police District na may iniimbestigahan silang 16 na mga opisyal mula sa Manila City Hall, barangay at mga national government agencies. Diyan mismo sa Kamaynilaan at ang mga parak na pinaniniwala ang sangkot sa illegal na droga. Sabi pa ni Mayor, kasuplang-suplang itong mga opisyal ng gobyerno at pulisya sangkot sa droga. Malakot pa sila sa mga ordinaryong truck pusher dahil sumumpa silang patupad ng batas at pagsilbihan ng taong bayan. Okay, thank you, Mayor Era. Naintindihan niyo mga kaibigan. Sabi ni Mayor, kasuklam-suklam daw yung mga opisyal. Di ba naman natin sinabi ko? Alinaw sinabi ko. Opo, malinaw po yung sinabi niyo. Kaya naman sinigurado ni Mayor Estrada, Mayor Erap, kay Senior Superintendent Joel Coronel na susuportahan niya ang Manila Police District sa paghuhuli nitong 16 na tao. At talagang kay Mayor Era pa kayo, walang kinukonsintihan. Imagine mga kaibigan, member ng mga members ng Manila Police District, mga empleyado ng government agencies ang sangkot dito, pati mga barangay. Yari kayo. Talagang wala kayong kadala-dala. Itong may kalakal sa illegal na droga. Nung isang gabi lamang mga kaibigan, patay din yung isang barangay kagawad. Abang sugatan yung kanyang pamangkin ng tamaan ng ligaw na bala nang sila'y pagbabarilin ng hindi pa nakilalang riding in tandem dyan sa Pasay City. Ayon sa ulat ng pulisya, hindi na umabot ang buhay sa San Juan de Dios Hospital ang biktimang si Susan Lim
alias Tutay, 50 anyos, at kagawad ng Barangay 94 Zone 2, Zone 11. Dahil sa tama ng 4 na tama ng bala sa ulo at sa katawan. Habang patuloy naman na nilalapatan ng lunas ng sanasabing pagamutan ng kanyang pamangkin na nakilalang si Robert Lim, na 26 anyos at isa ring barangay kagawad. May tama ito ng isang bala sa kanyang batok. Nako po. Ayon naman sa report na ibinigay ni Chief Inspector Rolando Baula, ang hepe ng Station Investigation and Detective Management Branch ng Pasay City Police, ay dakong alas 10:45 ng gabi ng maganapang pamamaril sa mismong compound ng bahay ni Kagawad Susan. Grabe, no? Pati yung ito nga ang dahilan, mga kaibigan, kung bakit sinabi ni Tatay Digong na dapat isuspende ang barangay elections dahil maaaring magamit yung drugs money sa pagpondo sa eleksyon nitong mga barangay officials na sangkot sa illegal na droga. Kaya nga, nako, ang dami nang namamatay. Pero wala pa rin kadala-dala itong mga ibang kababayan natin, mga kaibigan. Tapos dinadagdagan pa nitong mga Brazilians na dumadating sa bansa, nagpupuslit ng mga cocaine. Diba? No, isang araw lamang, ilang araw na may balita, nasa balita. Itong unang naaresto, yung 2 incheck, Hong Kong nationals. At yung kanilang kasamahan, nagpupuslit ng 5 kilong cocaine. And then after that, isang Brazilian, ang ganda pa naman. Nakuha sa kanya ang ilang kilo ng cocaine. At pinakahuli, isa na namang babae, Brazilian pa rin, na nagpupuslit ng cocaine sa ating bansa. At lahat ng ito, mga kaibigan, galing sila sa United Arab Emirates. Ang ipinagtataka ko dito, paano nakakalusot itong mga droga palabas ng Brazil, papasok ng United Arab Emirates, di ba? Sa Dubai. Imagine, paano nakakalusot yun? Mabuti pa yung ating bansa at natutunugan kagad yan. Of course, dahil nagbibigay ng report o ulat o informasyon o intelligence itong United States Drug Enforcement Agency. Kaya natin natutunugan yan. Grabe itong mga dayuhan, mga babaeng Brazilians. Gaganda. At ginagamit na bilang mga drug mules. Bueno, mga kaibigan, bago tayo magtapos, basahin muna natin itong paborito kong health columnist na si Dr. Willie Ong. Nagsusulat to sa Mindanao Examiner Regional Newspaper. Available na, mga kaibigan, yung issue ng Mindanao Examiner dyan sa mga paborito ninyong news stands. Sa health column nitong si Dr. Willie Ong, ang kanyang ang kanyang issue ay yung ubo ng ubo at mga solusyon. At sabi ni Dr. Willie Ong, yung ubo ay pwedeng dahil sa trangkaso o flu, sipon, allergies, sigarilyo, pulmonya. Itong pulmonya, mga kaibigan, sa English to ay pneumonia. Basta may nya, ay na yun. At dahil sa namamagang tonsils at tuberculosis, ay maaari ding magkaroon ng ubo. Sa mga sakit na ito, ay yun kay Dr. Willie Ong, ang pulmonya
at tonsillitis ang nangangailangan na inuman ng antibiotics. Ang TB mga kaibigan, or tuberculosis, ay maaari ng magamot sa loob ng 6 na buwan. Subalit para sa mga pangkaraniwang sanhi ng ubo, ay ang payo ni Dr. Willie Ong ay uminom ng 8 hanggang 10 basong tubig. At pinalalab na umano ng tubig ang madidikit na plema. At maaari ding uminom ng mainit na salabat, ginger tea. Naku, ang sarap nito. O kaya ay sabaw ng manok. Ang pag-inom ng mainit na sabaw ay nagpapaluwag rin ng mga ubo sa ating baga. At sabi pa ni Dr. Willie Ong, tigil ang paninigarilyo at umiwas sa mga bisyo. At uminom din ng vitamin C o ascorbic acid upang lumakas ang immune system. Maaari ding huminom ng inumin o tsaa na mayroong pulot o honey at lemon. Mabisa ang honey sa pagkalma ng naiiritang lalamutan. Ang lemon ay may vitamin C. Pero napakamahal naman ng honey, di ba? Magkano isang lapad ng honey? Nasa mga 150 hanggang 200 dyan sa sidewalk. At sabi pa ni Dr. Willie Ong ay dapat umiwas sa mga nakaka-allergy o nagbibigay ng allergy. Katulad ng itong usok. Usok mula sa sigarilyo o kahit anong usok o sa yung balahibo ng pusa. At aso. Dito sa balahibo ng pusa, dito ako nagkaroon ng COPD. At na-hospital ako dito dahil hinahalikan ko yung pusa sa tiyan. Hindi ko alam na yung balahibo pala nito ay napasok na sa aking baga. Kaya ngayon ay continuous ang aking medication at ako'y umiinom ng Montelukast 10 milligrams every day. At gamot para sa ubong may plema, ayon kay Dr. Willie Ong ay maaaring uminom ng mga gamot tulad ng carbocysteine, Ambroxol at Lagundi. Itong binabanggit natin mga kaibigan, mga generics to. Huwag kayong bibili ng mga branded kasi mahal. Siguro 70% ang mas mahal yung mga branded na gamot sa ubo. Hindi lang sa ubo, sa lahat ng klase ng gamot may mga generics yan. Sa generics kasi wala kayong binabayarang pangalan na brand. Kaya mas mura siya. So tandaan nyo mga kaibigan, pag kayo inuubo, maaari kayo uminom ng carbocysteine, Ambroxol at Lagundi. Itong Lagundi ay dahon. Dahon ng halaman. Ngunit huwag gaanong umasa sa mga gamot at sabi pa ni Dr. Willie Ong dahil tubig pa rin ang mas mabisa upang lumambot ang plema. At para naman sa mga dry cough o kaya sa mga nakaka-estorbong ubo, uminom ng butamirate, citrate, kaya yung dextromethorphan syrup. Yung mga words ni Dr. William, mga scientific name, dextromethorphan syrup. At kung allergy naman ang dahilan ng ubo, ay pwede na rin yung diphenhydramine. At ilabas ang sipon. Kung ikaw ay may sipon, suminga ng malakas o madalas para hindi tumulo ang sipon sa inyong lalamunan na pwedeng magdulot ng pag-ubo. At ako naman, sarili kong payo, kung may sipon kayo, iwasan nyo munang tumawa ng tumawa. Dahil baka bigla kayong tumawa, lumobo yung sipon ninyo. At kung inuubo kayo, iwasan nyo rin ng tumawa ng tumawa. Baka sa sobrang saya ninyo, sa sobrang tawa ninyo, maubo kayo, para kayong nagpapaputok ng rebentador. Pero mga kaibigan, wala tayong oras. Hello. Dumaan si Irene. Pag si Irene ang dumadaan, talagang tumataas yung presyon ng aking dugo. Bueno mga kaibigan, wala tayong oras nagpapabate, marami nagpapabate yung Blue Jazz Beach Resort and Water Park mga kaibigan.
Napakaganda niyan. Kung gusto nyo malaman yung kanilang amenities, pumunta kayo sa bluejazz.net. Ayan ang kanilang website at napakaganda. Diyan lamang sa Samal Island dyan, malapit sa Davao City, 10 minutes lang. Sa water taxi nandun na kayo. At kung gusto ninyong magbakasyon, kasama inyong mga mahal sa buhay o mag-celebrate ng weddings, birthdays, anniversaries, baptismal, o kaya a seminar, workshop, retreat, punta na kayo sa Blue Jazz Beach Resort and Water Park sa Samal Island. O kaya maaari nyo silang tawagan sa 082-284-2000. Ulitin natin mga kaibigan, 082-284-2000, or you can text them at cellphone number 0998-967-8001 up to 8005. Ulitin natin, 0998-967-8001 up to 8005. Napakaganda talaga dyan sa Blue Jazz Beach Resort and Water Park. Napakalaki. Meron silang gigantic pools. Ang dami. At maganda yung kwarto nila. Merong tropical, merong nipa hut, merong island room. Meron pang barkada. Sa isang kwarto, maraming mga double decks. At sa halagang 600 bawat isa, ay may enjoy na ang napakalinis na Blue Jazz Beach Resort and Water Park sa Samal Island. Kaya kung nais nyo magbakasyon, dyan na. Dahil talagang sulit na sulit at world class pa ang amenities. Pero mga kaibigan, nagpapabati pala si, as usual, itong si Alili. Binabati niya ang kanyang machong asawa, si Ramil Kamay, at ang Norte family, at lahat ng mga taga-Baliwasan dyan sa Zamboanga City. Wala tayong oras. Salamat mga kaibigan sa pakikinig ng ating chismis, opinion at komentaryo dito lamang sa Radyo Mindanao. Ito po niyang balingkod. Dalasinta nagsasabing isang napakagandang hapon. Ingat po tayong lahat. I love you. Mama, chup chup. Take care. At huwag niyong kalilimutan mga kaibigan sa paparating na bagyo. Mag-ingat palagi. Bye-bye. Chup chup.